Dominant Protector. Credit to the author. 5,661-70. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang pumasok si JC, naalala ni Terence ang kuweba at nagtanong, JC, natatandaan mo ba ang kuweba na binanggit mo noong una tayong nagkita? Ito ang kuweba ng Immortal kung saan natin nakuha ang pulseres ng Diyos na nagpapaamo at ang panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat sa yugto ng Profound. Naaalala ko, bakit mo na naman tinatanong yan, Senior Linford? Nahihiyang sabi ni JC. Ha! Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo kung ano ang nangyari noong una kitang nakilala. Natatakot ako na baka may nakaligtaan ka, kaya gusto kitang tanungin ulit para malaman kung may maidaragdag ka. Naisip ni Terence sa sarili na gumamit siya ng puwersa para pilitin siya noon, malamang hindi naman niya sasabihin sa kanya ang totoo, kaya mas mabuting magtanong ulit ako. Kung makakahanap siya ng mga pahiwatig sa kuweba, baka makahanap siya ng paraan para i-connecta ang isla na uri ng langit sa napakaliit na mundong napakatanda na. Lalong nahiya si JC. Nauutil niyang sabi, iyon. Sa totoo lang, hindi ako nagsinungaling. Wala naman talaga doon. Senior Linford, hindi ka dapat umalis. Anong problema nitong si JC? Ayaw ba niyang sabihin sa kanya? Tumingin si Terence kay JC, nalilitong nakatingin. Lubos nang nagpasakop si JC sa kanya, kaya walang dahilan para itago niya ito. Hindi ko sinabing gusto kong pumunta. Sabihin mo lang sa akin ang mga detalye ng kuweba ng Immortal na ito, tulad ng kung nasaan ito, ano ang ayos sa loob, ano ang laki, at iba pa. Sumulyap si JC kay Terence, medyo namula ang mukha, mabuti pa't huwag ka nang umalis, Senior Linford. Sa totoo lang, noong una, kahit hindi ako nagsinungaling, may tinago ako. Noong mga panahong iyon, sinasadya kitang panatilihing panatag dahil gusto kong pukawin ang iyong interes, para magkusa kang magtanong sa akin tungkol sa tirahan sa kuweba. Pagkatapos, sasamantalahin ko ang pagkakataon para makaalis ka. Oh! Tumaas ang kilay ni Terence. Kung ganoon, ang kuweba ng Immortal na iyon ay isang lubhang mapanganib na lugar. Sa tingin mo ba ay parang hahanap-hanapin ko ang kamatayan kung pupunta ako roon? Tama. Napakadelikado ng lugar na yan. Senior Linford, kung pupunta ka roon, para ka na ring nanliligaw ng kamatayan. Mas panatag na si JC ngayon matapos niyang sabihin iyon, at nagpatuloy, sa katunayan, wala na talagang natitira sa kuweba na yan. Umakto ako ng ganoon ngayon dahil gusto kong akitin si Senior Linford doon para mamatay. Ikaw nga pala mismo ang pumunta roon, kaya hindi mo ako masisisi kahit hindi ka mamatay, di ba? Hindi mahalaga yan, bahagyang ngumiti si Terence, wala kang ginawang mali noon. Hindi kita sisisihin. Ngayon, sabihin mo sa akin ng maayos, gaano kadelikado ang lugar na yan. Nakahinga ng maluwag si JC, ayos lang basta't hindi alintana ni Terence. Naalala niya sandali at nagpatuloy, ganito kasi. Napakalaki ng espasyo sa loob ng kuweba ng Immortal, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, may mga kulog na laging lumilitaw na parang wala sa sarili. Malinaw na nasa kuweba ito ng Immortal, pero hindi ko alam kung saan nanggaling ang mga kulog, pero napakalakas nila. Kumunat ang noo ni Terence. May kidlat na lumitaw mula sa ere. Medyo kakaiba ito. Sa totoo lang, noong pumunta kami roon, mayroon ding isang dakilang elder ng sekta ng pagbubukas ng langit na nasa tuktok ng bagong yugto ng kaluluwa kasama namin. Gayunpaman, ang ganitong uri ng nangungunang eksperto ang tinamaan ng kidlat hanggang sa mamatay. Isa siyang bagong yugto ng bagong cultivator ng kaluluwa. Siya ang nangungunang pag-iral sa maliit at sinaunang mundong ilalim. Hindi niya ito matiis kahit isang sandali. Kung hindi dahil doon, hindi sana lumapit si Danny sa sentro para humingi ng tulong sa pagkakataong ito, hindi ba? Tumakbo palayo si JC habang nagsasalita, at hindi niya man lang namalayan. Walang pakialam si Terence kay Danny o sa Grand Elder ng sekta ng Kaizen. Mas nag-aalala siya sa kidlat na bigla na lang lumitaw mula sa kung saan. Teka. Sinabi mo bang kidlat? Isang kulog at kidlat ang lumitaw mula sa ere sa kuweba ng Immortal at agad na pumatay sa isang peak nascent soul stage expert. Pakiramdam ni Terence ay katawa-tawa ito.
Hindi ba alam ng mga tao sa sinaunang martial world na maaari nilang maabot ang mahiwagang ascension stage? Ang unang reaksyon ni Terence ay ang pag-iisip sa kapatagang isla na may kulog at kidlat, kung saan matatagpuan ang kapigatian ng kidlat para makapasok sa mahiwagang yugto ng pag-akyat. Bakit ang kuweba na tinutukoy ni JC ay tila isang kapigatian ng kidlat para makapasok sa mahiwagang yugto ng pag-akyat? Tama, eksaktong sinabi iyon ng junior na ito. Hindi alam ni JC kung ano ang problema kay Terence, at tanging tango lang ang nagawa niya sa pagkalito. Nag-isip sandali si Terence bago bumaling kay JC, napukaw mo ang aking interes. Ngayon, dalhin mo ako sa kuweba ng immortal na iyon para makita mo. Ah! Natulala si JC. Ang dami kong sinabi para hindi ka umalis. Paano nangyaring napukaw nito ang iyong interes? Hindi ba pwedeng magkaroon ka ng kakaibang interes? Wala nang pakialam si Terence sa iniisip ni JC. Ayaw niya talagang umalis, pero matapos marinig ang paglalarawan ni JC, imposibleng hindi siya umalis. Kailangan niya itong makita mismo ng sarili niyang mga mata para makumpirma kung ito nga ba ang iniisip niya. Narinig ni JC na gusto ni Terence na tingnan niya ang kuweba at natigilan siya. Nakita niya kung paano namatay ang dakilang matatanda ng sekta ng Kaizen, at ayaw na niyang maranasan muli ang nakakatakot na pakiramdam na iyon. Mahinang sabi ni Terence habang nakatingin sa kanya. Anong problema? Ayaw mo akong isama. Senior Linford, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Masyadong mapanganib ang lugar na iyan. Bakit mo kailangang pumunta? Tanong ni JC nang may pag-aalala. Kidlat iyon. Para sa isang sinaunang espiritu, ang kapangyarihan ng parehong kidlat ay mas nakakatakot pa kaysa kung tatama ito sa isang pisikal na katawan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kailangan mo lang akong dalhin doon. Sabi ni Terence sa walang pag-aalinlangang tono, at alam ni JC na hindi na niya mababago ang isip ni Terence. Napangiti na lamang siya ng mapait at sumang-ayon. Sandali lang. Aayusin ko muna ang mga bagay-bagay dito at sasamahan kita sa kuweba ng immortal para tingnan ito, plano ni Terence na umalis sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban pagkatapos makita ang kuweba at hindi na bumalik sa sekta ng Green Cloud ng North Island. Kailangan niyang magpaalam sa lahat bago siya umalis. Siyempre, walang anumang pagtutol si JC. Naisip niya sa sarili, pwede ka namang magpahinga. Wala akong pakialam kung maghintay ka ng matagal. Wala akong pakialam kung patay ka na o matanda na, basta't huwag mo akong hilingin na ihatid ka roon. Nakilala na niya ang 4 sa malalaki at 10 maliliit na kinatawan, at nagawa na niya ang lahat ng kinakailangang kaayusan. Ang kailangan na lang niyang gawin ngayon ay ipaalam ito kina Reggie at sa iba pa. Walang sinabi si Terence tungkol sa kuweba, nagpaalam siya kina Reggie, Zijen, Weifeng, at sa iba pa at hinanap sina Amara at ang iba pa, kasama sina Yubi at Linlin. Handa na ang lahat para sa pag-alis ni Terence, ayaw nila siyang umalis, pero hindi naman sila masyadong sentimental. Nagtawanan sina Chester, Quentin, at Quinley kay Terence, "Boss, sa pagkakataong ito kailangan mong umalis at bumalik agad. Kung hindi, kapag bumalik ka na, baka malampasan namin ang lakas mo." 5,662. Titingnan ko kung paano ka gaganap. Kung hindi pa rin kayo umunlad, tatanggalin ko kayo. Ngumiti si Terence. Hindi pwede. Paano siya naging ganito kalupit? Boss, mali tayo, ha? Agad na naalis ng mga kalokohan ni Chester Wu ang bahagyang lungkot ng paghihiwalay, at nagtawanan ang lahat. Niyakap ng mahigpit ni Amara si Terence, wala rito ang mga asawa ni Terence, at siya ang amo rito. Hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Kailangan mong bumalik agad. Kanina ka pa naghihintay sa akin ng batang yun. Namula ang mukha ni Amara habang bumubulong sa tenga ni Terence. Niyakap din ni Terence si Amara ng mahigpit habang nakangiti. Gagawin ko. Kumislap ang mga mata ni Aliyah, at nang umalis si Amara sa mga bisig ni Terence, sumugod siya sa mga bisig nito. Terence, pare, nangako ka sa kapatid ko na aalagaan mo ako, pero iniiwan mo lang pala ako. Kung hindi ka magmadaling bumalik ngayon, kapag nagising na ang kapatid ko, siguradong isusumbong ka niya. Niyakap ni Aliyah si Terence ng mahigpit, nag-iisip ng kung ano-anong dahilan, pero gusto lang niyang manatili sa mainit na yakap na ito ng mas matagal pa. Tinapik ni Terence ang kanyang ulo at ngumiti. Sige,
Kailan ka pa natutong umarte ng may pag-iimbot? Hindi ganyan ang ugali mo, Aliyah. Napaungol si Aliyah, nahihiya pang manatili sa mga bisig ni Terence. Tumayo siya at ipinadyak ang mga paa, hindi ako nagbibiro sa'yo. Kung hindi ka babalik agad, siguradong magrereklamo ako sa kapatid ko. Alam ko, babalik din ako agad. Mapagmahal na ngumiti si Terence habang tinatapik ang ulo ni Aliyah. Hindi niya maiwasang malungkot kapag naiisip niya ang kapatid nito. At saka, Terence bro, kailangan mong hanapin si Lorilyn sa lalong madaling panahon pagbalik mo, ay. Miss ko na siya. Hindi maiwasan ni Aliyah na malungkot nang mabanggit si Lorilyn na hindi pa niya naririnig. Tumigil sa pagngiti si Terence at tumango ng seryoso, tiyak na mahahanap ko si Lorilyn. Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang masaktan si Lorilyn. Gayunpaman, hindi talaga kumpiyansa si Terence sa Sky Class Island, hindi pa siya nangunguna sa listahan noon, pero siguradong sikat na siya. Walang sino man sa nakababatang henerasyon ang makakapantay sa kanya. Tama nga naman, dapat ay nakakuha ng impormasyon si Lorilyn tungkol kay Terence, pero hindi niya ito kinontak. Kung walang nangyari, malamang ay na-teleport siya sa isang lugar na hiwalay sa mundo. Kahit ano paman, pagbalik niya sa pagkakataong ito, kinailangan gawin ni Terence ang lahat para mahanap si Lorilyn at ang iba pa. Habang tumatagal ang kanyang paghihintay, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng aksidente. Hinintay ni Yubi matapos si Aliyah bago lumapit at niyakap si Terence ng mahigpit habang nakangiti. Alagaan mo ang sarili mo, Amara, Aliyah, Linlin, at hihintayin ko ang pagbabalik mo. Tumango si Terence at tinapik ang likod ni Yubi. Ikaw rin, magkikita rin tayo ulit. Matapos bitawan si Yubi, itinaas ni Terence ang kanyang ulo upang tingnan si Linlin. Ibinaling ni Linlin ang kanyang ulo sa ibang direksyon, ngunit palihim niyang pinagmamasdan ang mga galaw ni Terence mula sa gilid ng kanyang mga mata. Halata na gusto niyang magpaalam kay Terence, ngunit ang kanyang malamig na personalidad ay nagpahirap sa kanya na ibaba ang kanyang mukha at hindi niya alam ang gagawin. Ngumiti si Terence at lumapit kay Linlin para yakapin ito, sabay bulong sa tainga niya, hintayin mo akong bumalik. Hindi magtatagal. Medyo naninigas pa rin ang katawan ni Linlin nang hilahin siya, ngunit nakahinga siya ng maluwag matapos yakapin ni Terence. Hindi niya alam ang sasabihin matapos marinig ang mga sinabi ni Terence. Tila nasabi na sa kanya ng tatlo ang lahat, kaya mahinang, lang ang ibinigay niya at tahimik na ninanamnam ang init bago sila umalis. Si Wooking, na nakatayo sa tabi ni Linlin, ay may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, na parang may sinusulat siyang parang hindi ko kailangan ng yakap mo. Nakita niyang lumingon sa kanya si Terence, at agad niyang sinabi ng walang ekspresyon, Boss, ako na ang bahala sa iyo. Huwag kang mag-alala at umalis ka na. Kumunat ang noo ni Terence. Kung hindi niya alam ang napakalamig na personalidad ni Wooking, iisipin niyang sinapian ito ni Trevor. Paano niya nasabi ng natural ang mga masasakit na salita? Gayunpaman, halata na hindi naintindihan ni Wooking ang sinasabi niya. Sa kanyang palagay, may sinabi lang siyang napaka-ordinaryo, at iyon ang totoo. Ano ang problema? Pinipigilan ni Trevor ang kanyang tawa, iniisip, Terence, ikaw na maliit na B** star, kahit ang nakababata mong kapatid ay gusto kang umalis ng mapayapa, para makaalis ka ng mapayapa. Ipaubaya mo na lang kay Lolo Yu ang lahat sa sinaunang mundo ng martial arts. Siyempre, nasa puso niya lang ang iniisip. Hindi nang ahas si Trevor na sabihin ito ng malakas. Kaya ni Terence tiisin ang hindi sinasadyang pagkatalo ni Wooking, pero hindi niya kailanman bibitawan si Trevor. Ito ba ang pagkakaiba ng isang tagasunod at isang alipin? Muntik nang magalit si Trevor sa sarili niyang mga iniisip. Kahit pabugbugin hanggang mamatay si Terence, hindi niya kailanman maiintindihan ang serkito ng utak na ito. Nang makita ang peking at ubiling mukha ni Trevor at ang nakabukang mga braso para yakapin si Terence, iniwas ni Terence ang kanyang ulo at itinulak ang mukha sa gilid. Bakit biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Trevor nang makita niya ito? Hindi niya namalayan kung gaano nakakatawa si Trevor. Kahit ano paman, nagpaalam na si Terence sa lahat. Isinama niya si Gusha at pumunta sa kuweba sa pangunguna ni JC. Ang lokasyon ng kuweba ay nasa isang islang walang nakatira sa walang katapusang dagat. Mula sa kapaligiran, ito ay katulad ng isla ng ahas, at ipinaalala nito kay Terence na mayroon siyang tagasunod na espiritu ng ahas doon.
Wala siyang oras sa pagkakataong ito, ngunit pupuntahan niya ito at titingnan sa susunod. Napino na ni Terence ang 5 spirit tumor at kasalukuyan na niyang pino ang pang-6. Nakain na rin niya ang 6 na spirit fruit, at lahat ng ito ay dahil sa Tai Chi Essence Spirit. Kung hindi, ang mga spirit tumor na ito ay magiging isang malaking nakatagong panganib kay Terence, at hindi niya alam kung kailan ito sesabog. Senior Linford, ito ang lokasyon ng kuweba. Sa gitna ng isla, naroon ang bunganga ng isang patay na bulkan. May nakatagong hadlang doon. Hindi mahahanap ng mga ordinaryong tao ang mga bakas ng kuweba kahit maglakad pa sila roon. Medyo kinakabahan si JC, ngunit sinubukan pa rin niya ang kanyang makakaya upang ipakilala ang lugar kay Terence. Nagtanong si Terence, paano ninyo nalaman ang restriction? Maaari kayang may isa sa inyo na nakakaalam tungkol dito. 5,663. Napangiti ng mapait si JC. Hindi, nagkataon lang na nandito kami. Pumunta kami rito dahil bumuo kaming 3 ng isang pangkat upang manghuli ng isang bagong silang na halimaw sa dagat sa Soul Stage at nais naming hanapin ang 5-element sect upang pinuhin ang isang bagong silang na gininto ang core ng Soul Stage. Bagamat hindi na kailangan ng Grand Elder ng Heaven Opening Sect ang isang bagong silang na gininto ang core ng Soul Stage, may utang pa rin siyang pabor kay Crispin at binigyan siya ni Crispin ng malaking gantimpala, kaya't pumunta siya rito ng magkasama. Ang daming maliliit na isla na tulad nito sa walang katapusang dagat. Napakaswerte mo talaga na matagpuan mo mismo ang lugar na ito. Natatawang sabi ni Gusha. Bilang hari ng mga halimaw sa dagat, nakakita na siya ng libu-libong isla na tulad nito. Gayunpaman, hindi pa siya nakarinig ng anumang tirahan sa kuweba na natuklasan. Tunay ngang maswerte kami. Hinahabol namin ang isang orihinal na batang halimaw sa dagat, kaya kaming 3 ay pumunta sa islang ito at sinundan ang halimaw sa dagat papasok sa bulkan. Matapos naming paandarin ang mga mekanismo, aksidente kaming nakapasok sa kuweba. Ngumiti si JC nang may paghingi ng tawad. Bigla niyang naalala na ang asul na dragon ng tubig sa harap niya ay isang maharlika ng mga halimaw sa dagat. Tila hindi angkop na sabihin na hinahabol niya ang mga halimaw sa dagat sa harap niya. Kaya naman, palihim na sinuri ni JC si Gusha. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang wala siyang makitang kakaibang ekspresyon sa mukha nito. Habang nag-uusap sila, nakarating sila sa bunganga ng patay na bulkan. Nakatayo si Terence sa gilid, at wala siyang nakitang kakaiba sa kanyang mga mata o pandama. Mukha itong isang normal na bulkan dahil matagal na itong hindi sumabog. May makapal na patong ng batong bulkan, halos nakaharang sa bunganga ng bulkan. Itinuro ni JC ang isang nakatagong lugar sa bulkan at sinabing, Senior Linford, ang lugar na iyon ang lugar kung saan natin aksidenteng nahawakan. Noong mga oras na iyon. Pagkatapos, ang paghihigpit sa bunganga ng bulkan ay bahagyang nagbago, na nagbigay daan sa amin upang makita ang pasukan ng kuweba. Ang kamangha-mangha ay bago pa man magsimula ang paghihigpit, kahit gaano ka pa maghanap, hindi mo mahahanap ang pasukan, ngunit kapag nakita mo na ito, madali ka nang makakapasok. Sinundan ni Terence ang kanyang daliri at nakita niyang nahaharangan ang lugar ng isang nakausling batong bulkan. Imposibleng makakita ng malinaw mula sa tuktok ng bulkan. Nang sabihin niyon ni JC. Malinaw na sinadya itong patayin ang halimaw sa dagat. Nag-aalala siya kay Gusha, kaya hindi na siya nagdetalye pa. Gayunpaman, iisipin ng mga hindi nakakaalam na ang tinutukoy niya ay ang pagpunta niya sa banyo. Ayon sa paliwanag ni JC, ang halimaw sa dagat na hinahabol nilang 3 ay malamang na nakatakas sa lugar na ito at pumasok sa bulkan upang magtago. Pagkatapos, aksidente nitong nahawakan ang restriction na nagbigay daan sa kanila upang matuklasan ang kuweba sa loob, at dahil dito, bumagsak ang Grand Elder ng sekta ng pagbubukas ng langit. Gaya ng inaasahan, ang kapalaran at kapahamakan ay nakasalalay sa isa't isa. Walang sino man ang malinaw na makapagsasabi kung sila ay nakaranas ng isang pagkakataon o isang krisis. Salamat sa pangunguna. Sunod, tayong 2 na lang ang mag-e-explore nito. Maaari ka nang bumalik. Bahagyang ngumiti si Terence kay JC. Alam niyang ayaw nang pumasok muli ni JC sa mapanganib na kuwebang ito, kaya hindi na niya ito pinilit. Hanggat makakapasok siya, hindi ito magiging problema. Kumalma si JC.
Kung gusto ni Terence na pumasok siya, papasok siya kahit na ikamatay niya, pero dahil maalalahanin ni Terence ang nararamdaman niya, hindi niya pipilitin ang sarili na pumunta. Masyadong magalang si Senior Linford, ganito dapat gawin ng isang junior, nagpapasalamat na sabi ni JC. Pagkatapos, parang may naisip siya, nagpatuloy siya, nako, nakalimutan kong sabihin sa iyo, Senior Linford. Mayroon tayong deputy sect leader. Kilala mo siya. Ang pangalan niya ay Logan. Kung kailangan mo ng tulong namin sa hinaharap at wala ako sa sekta, maaari mong direktang hanapin si Deputy Sect Leader Logan. Logan. Siya na ba ang Deputy Sect Leader? Tumanggaw si Terence, naiintindihan na sinusubukan ni JC na makuha ang pabor sa kanya. Hindi niya alam kung saan niya nabalitaan na nagtatrabaho si Logan para kay Terence, pero agad niya itong itinaas bilang Vice Leader. Walang partikular na iniisip si Terence tungkol dito, nakangiti siyang nagtanong ng ilang bagay tungkol sa pagpapanatili ng kalusugan ni Logan bago pinaalis si JC. Casual na nagpadala si Terence ng isang daloy ng purong chi, marahang binomba ang mekanismo. Gaya ng inaasahan, ang batong bulkan sa bunganga ay nagsimulang umalangaw-ngaw na parang tubig na lumikha ng mga malinaw na alon. Habang kumakalat ang mga alon, isang madilim na butas ang lumitaw sa pagitan ng batong bulkan at ng mga alon. Iyan ang pasukan sa kuweba ng Immortal. Tara na. Humarap si Terence kay Gusha at nagmamadaling pumunta sa pasukan ng kuweba. Tama si JC. Matagumpay na nakapasok sina Terence at Gusha sa pasukan. Sa harap nila ay dalawang pintong tanso na mahigpit na nakasarang. Ang mga pinto ay nababalutan ng berdeng itim na kalawang, ngunit tila wala silang kahit kaunting luma at mapanglo na aura. Isa ka talagang antigo. Ano ang silbi ng dalawang pinto rito? Bulong ni Gusha. Humakbang siya paarap at itinulak gamit ang kanyang mga kuko, at madaling nabuksan ang dalawang tansong pinto. Nakapunta na rito ang tatlo dati, kaya walang problema ang tansong pinto, kaya naman pinakawala ni Terence si Gusha. Boss! Napakadilim sa loob at wala akong makita. Kung alam ko lang ng mas maaga, sana ay nagdala ako ng ilang night luminescent pearls mula sa Flood Dragon Island. Pagkabukas ng tansong pinto, diretsyong pumasok si Gusha. Wala siyang pakialam sa mga panganib sa loob. Sa lakas at lakas ng kanyang pisikal na katawan, napakakaunti ng mga tao sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon ang maaaring manakit sa kanya. Pumasok si Terence nang walang pagmamadali at pinaalalahanan, Gusha, huwag kang masyadong pumasok. Hindi natin alam kung anong uri ng panganib ang naroon. Bumalik ka muna at tingnan mo ang sitwasyon. Huwag kang mag-alala, boss, alam ko ang ginagawa ko. Sagot ni Gusha, ngunit wala pa rin siyang balak bumalik. Binigilan niya lang ang kanyang lakad, hinihintay na lumapit si Terence. Lubos na naaktibo ang banal na pandaman ni Terence. Kahit na nasa dilim siya, hindi nahaharangan ang kanyang banal na pandama, kaya hindi ito gaanong nakaapekto sa kanya. Napakawalang laman sa loob. Parang wala na talagang natitira. Lumapit si Terence kay Gusha at dahan-daang nagpatuloy sa paglalakad kasama niya. Tumawa si Gusha. Boss, kahit ano pa rito, malamang kinuha na iyon ng JC na iyon. Kaya mukhang walang laman ito. Siguro hindi pa tayo nakakarating sa kuweba ng tunay na immortal. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi sumasang-ayon sa mga sinabi ni Gusha. Walang laman ang lugar na ito, ngunit walang kidlat tulad ng sinabi ni JC, kaya nahulaan niya na hindi pa nila natatagpuan ang tunay na kuweba. 5,664. Oy, boss, may naaamoy ka ba? Biglang tumigil si Gusha. Lumingon siya at sumangot sa paligid. Natigilan si Terence. Isa kang ahas sa dagat, hindi si General Weiwo. Bakit ka umaarte na parang aso? Pero nang makita ang seryosong mukha ni Gusha, hindi namamalayang naamoy din ni Terence, wala namang kakaibang amoy. Kahit na mayroon man, amoy iyon ng tubig dagat mula kay Gusha. Ano ang naaamoy mo? Tumigil din si Terence at ginamit ang kanyang spirit sense para mas maingat na maghanap, ngunit wala pa rin siyang nakita. Hindi ko masabi kung ano ang amoy na ito. Mahinang amoy lang, pero parang pamilyar. Maaari kayang ito ang pinakaloob na bahagi ng isang halimaw sa dagat. Inunat ni Gusha ang kanyang mga kuko at napakamot sa ulo habang nagsasalita ng may pag-aalinlangan. Nabanggit na ni Terence dati na sina JC at ang iba pa ay nakakuha ng Profound Stage Beast Core dito.
Marahil ito ang amoy ng kabilang Beast Core. Tutal, si Gusha ay ang maharlikang pamilya ng mga Sea Beast. Tiyak na pamilyar siya sa amoy ng mga inner core ng mga Sea Beast. Gusha, sigurado ka ba kung saan nanggagaling ang amoy na iyan? Walang nakita si Terence, pero hindi niya basta-basta pagdududahan ang mga sinabi ni Gusha. Tinapik niya ang katawan ni Gusha at sinabihan itong subukang hanapin ang pinagmumulan ng amoy. Tumango si Gusha. Boss, susubukan ko. Medyo kalat na ang amoy. Baka hindi ko mahanap. Pagkatapos niyang magsalita, sumangot ng malakas si Gusha at nakalambitin kung saan-saan. Maya-maya, tila nahanap na niya ang tamang direksyon at nagsimulang sumulong sa isang tuwid na linya. Nagulat si Terence. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa isang ahas sa dagat na may ilong na parang aso, pero hindi na iyon mahalaga. Ang mahalaga ay kung ano ang mahahanap ni Gusha, ang panloob na kaibuturan ng isa pang halimaw sa dagat na nasa yugto ng profound. Maya-maya, huminto si Gusha sa harap ng isang malaking bato at naglakad-lakad paikot dito bago kinausap si Terence ng may katiyakan, "Boss, nasa loob ito ng bato." Mas malakas na ang pakiramdam ngayon, tama na talaga. Ginamit ni Terence ang kanyang spirit sense para suriin ang malaking bato sa harap niya ng may kaoy na hinala, ngunit wala siyang nakita. Mukhang normal lang ang loob ng bato, at kayang-kaya itong makapasok ng lubusan ng kanyang spirit sense. "Boss, tumabi ka. Hayaan mong basagin ko itong bato at tingnan ko." Hindi mahanap ng banal na pandaman ni Gusha ang anumang bakas ng kung ano ang maaaring nasa loob ng bato, ngunit ang kakaibang pangamoy niya ang dahilan kung bakit ayaw niyang sumuko ng ganoon na lang. Hindi pa naramdaman ni Gusha na ganito kasensitibo ang pangamoy niya noon, pero sa hindi malamang dahilan, nanatili sa kanyang ilong ang mahinang amoy na iyon ngayon. Hindi ito maalis, at hindi ito napansin ni Terence. Siya lang ang nakakaamoy nito. Naisip din ni Terence na kakaiba ito, ngunit hindi siya binigyan ng anumang babala ng Jade, kaya walang dapat na panganib. Umatras siya ng 2 hakbang at hinayaan si Gusha na harapin ang bato. Hindi gumamit si Gusha ng anumang komplikado o malalim na pamamaraan ng martial arts. Ginamit niya ang kanyang malakas na katawan upang harapin ang mga bato. Sa pamamagitan ng pag-ugoy ng kanyang makapal na buntot, isang malaking piraso ng bato ang nabasag. Pagkatapos ng ilang sunod-sunod na hampas, agad na nabasag ang malaking bato. Ginamit ni Gusha ang kanyang banal na kamalayan bilang kanyang mga mata at iniunat ang 2 kuko upang hilahin ito ng ilang beses. Nakakita siya ng isang dinurog na bato na kasinlaki ng isang gilingang bato. "Boss, nandito na." Lumalakas na ang amoy. Humarap si Gusha kay Terence at itinuro ang bato. Madilim na, pero nakikita pa rin ni Terence ang bawat galaw nito. Ang problema ay wala pa ring naamoy si Terence, at ang batong hawak ni Gusha ay tila hindi naiiba. "Gusha, mag-ingat ka sa pagbukas mo nitong bato. Tingnan natin kung ano ang nasa loob." Lumapit si Terence at hinawakan ang bato. Sagot ni Gusha. Hinawakan niya ang bato gamit ang isang kuko at ang isa naman ay inihampas sa bato. Madaling nag-iwan ng malinaw na marka ang matutulis na kuko nito sa bato bago dahan-daang nalaglag. Habang nahuhulog ang maliliit na bato, isang maliit na itim na kahon ng jade ang bumungad. Nagulat si Terence, mayroon nga bang kung ano sa loob ng bato? Kung hindi dumating si Gusha, hindi sana mapapansin ni Terence ang itim na jade box. Lumapit si Gusha kay Terence, dala ang itim na kahon ng jade at tumawa, "Boss, tingnan mo, sabi ko sa'yo may laman yan. Ang galing talaga ng ilong ko." Ngumiti si Terence, iniisip na marami silang pagkakatulad. Iniabot ni Gusha ang kahon kay Terence at tinitigan ito ng may nanlalaking mga mata. Sinubukan niyang buksan ang kahon ngayon lang, pero hindi niya mahanap ang mekanismo. Gusto niya itong basagin ng malakas, pero natatakot siyang masaktan ang bagay sa loob ng jade box. Tutal, amoy na amoy niya iyon. Hindi ito basta-basta hinahawakan ni Gusha at tanging kay Terence lang niya inaasam ang pag-asa. Tiningnan ni Terence ang itim na kahon ng jade na hawak niya ng may kakaibang ekspresyon. Nakikita ng kanyang espiritu ang hugis at laki ng kahon ng jade, ngunit nang gusto niyang pumasok sa loob, diretso itong pumapasok, na parang may hawak siyang hangin. Dahil sa sitwasyong ito, napaisip si Terence kung totoo ba ang nakita niya gamit ang kanyang espiritu sa madilim na espasyong ito.
O baka naman malaking bahagi ng kadiliman ang nawawala sa kamalayan ni Terence. Dahil sa kaisipang iyon, nagpasya si Terence na magsindi ng apoy para maliwanagan ang kanyang paligid. Agad na lumitaw ang kanyang paligid na sumasabay sa kanyang nakikita at sa kanyang espiritu. Ayaw niya sanang sindihan ito dahil pareho lang naman ang paggamit ng kanyang spirit sense, pero ngayon kailangan na niyang gamitin ang kanyang mga mata. Walang nagbago, at nakahinga ng maluwag si Terence. Patag ang kahon ng jade, at walang kandado o anumang katulad nito. Itinaas niya ang kanyang kamay at inalog ito ng ilang beses, at may mahinang tunog mula sa loob. Halata na may nakalagay sa kahon ng jade na ito. Hinawakan niya ito ng paunti-unti, ngunit wala kahit isang maliit na bitek, na para bang ito ay isang piraso ng natural na itim na jade. Kakaiba talaga itong jade box. Iniisip ko kung ano ang nasa loob. Ang kahon pa lang ay isa ng magandang kayamanan. Hindi ito mabuksan ni Terence matapos subukan, kaya ibinalik niya ito kay Gusha. Tutal, ito ay isang bagay na natagpuan niya, at hindi ito maaaring itago ni Terence para sa kanyang sarili. Tinanggap ni Gusha ang kahon at inihilig ang kanyang ulo upang tingnan ang itim na kahon ng jade. Pagkatapos, bigla niyang isinara ang kanyang mga kuko. Pagkatapos ng isang mahinang basag, ang itim na kahon ng jade ay agad na nabasag. Di nagtagal, isang alon ng purong espiritual na kapangyarihan ang kumalat sa lahat ng direksyon. 5,665. Natigilan si Terence at tumingin kay Gusha. Sinasabi lang niya na magandang kayamanan ang jade box, tapos sinira agad ito ng lalaking ito. Wala naman palang masyadong gamit si Terence sa jade box, kaya napagpasyahan niyang buksan na lang ito at tingnan kung ano ang laman. Ang determinasyon ni Gusha ay talagang malupit. Malupit na dragon. Boss, hindi ko sinasadya. Hindi ko inakalang ganito pala kahirap hawakan ang bagay na ito. Napatingin si Gusha kay Terence ng alanganin, hindi alam ang gagawin. Nawala ng malay si Terence. Kaya hindi mo sinasadya. Purihin na sana kita sa pagiging isang mapagpasyang dragon. Kalimutan mo na yun, kahit sira pa yan. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kamay niya at itinoon ang pansin sa bagay na hawak ni Gusha. Bukod sa mga piraso ng itim na kahon ng jade, mayroon ding manipis na libro sa gitna ng mga kuko ni Gusha. Ang papel ay gawa sa hindi kilalang material, ngunit ito ay napakatigas. Hindi ito napinsala ng mga kuko ni Gusha. Ang bagay na naglalabas ng purong chi ay isang kasing laki ng kamao na blue gold core ng isang halimaw sa dagat. Mula sa lakas ng chi, nahulaan ni Terence na ito ay nasa rurok ng kalagitnaan ng misteryosong Ascension Realm. Pero hindi masyadong interesado si Terence sa halimaw, bihira lang ito, pero hindi naman ito kailangan ni Terence ngayon. Sa kabilang banda, magandang sagutan ang libro. Ito ang panloob na kaibuturan ng ating lahi ng dragon na ahas sa dagat. Biglang nagpakita ng malungkot na ekspresyon si Gusha habang bumubulong sa sarili habang nakatingin sa panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat na may asul-ginto. Sa wakas ay naunawaan ni Terence, ito ang niden ng lahing dragon ng dagat. Hindi nakakapagtaka na naramdaman ito ni Gusha. Malamang ay wala siyang naamoy, ngunit ang niden ng parehong lahi ay bumuo ng isang misteryosong koneksyon sa kanya, kaya naman pakiramdam niya ay may naaamoy siyang mahinang amoy. Gusha, ayos ka lang ba? Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Terence si Gusha na may ganitong ekspresyon. Palagi siyang walang pakialam, at hindi alam ni Terence ang sasabihin. Natigilan sandali si Gusha, ayos lang ako. Anong problema, boss? Halos akala ni Terence ay may nakikita siya, hindi man lang nagpakita ng kahit anong lungkot ang lalaki. Ayos lang. Tingnan ko nga yung librong hawak mo. Kaya mo nang harapin ang mga panloob na bahagi ng mga senior ng clan mo. Hindi na nakapagsalita pa si Terence at itinuro ang librong hawak ni Gusha. Oh, sagot ni Gusha at iniabot ang libro kay Terence gamit ang isa pa niyang kuko. Pagkatapos ay hinampis niya ang piraso ng itim na jade sa gilid ng core at inihagis ang core sa kanyang bibig. Tumingin si Terence kay Gusha ng walang ekspresyon. Nasaan ang matanda? Nilunok niya lang ito ng isang lunok lang. Ngumisi si Gusha at sinabing, anong ikinagugulat mo, boss? Ang niden ng ating si Serpent Dragon Clan ay isang uri ng mana.
Iniwan ng senior ang Niden sa junior, na katumbas ng hindi pagkawasak ng kanyang espiritu. Kaya naman, ang paglunok sa Niden na ito ang pinakamalaking respeto para sa senior. Ang unang batas na iginagalang ng mga halimaw sa dagat ay ang batas ng gubat. Ang ahas dagat na tribo ng dragon ay nagawang maging hari ng mga halimaw sa dagat hindi lamang dahil sa kanilang likas na talento, kundi pati na rin dahil sa kanilang paraan ng pagmamana. Naiintindihan ko, bahagyang ngumiti si Terence, maghintay ka muna para matuno ito, pag-aaralan ko itong libro. Sinunod ni Gusha ang sinabi sa kanya at sinimulang pinuhin ang panloob na core ng si Serpent Dragon. Noong una, hindi nagustuhan ng si Beast Clan ang panloob na core dahil masyadong mababa ang kahusayan nito. Gayunpaman, ibang usapan ang panloob na core ng si Serpent Dragon Clan. Bagamat ang espiritual na enerhiyang nakapaloob dito ay hindi kayang dagdagan ng malaki ang lakas ni Gusha, makakakuha pa rin siya ng ilang pamana ng memorya mula sa panloob na kaibuturan nito. Marahil ay maaari niyang gisingin ang ilang likas na kasanayan. Hindi pinansin ni Terence si Gusha at binuksan ang pabalat ng libro. May 5 malalaking salita rito, ang diwa ng Pormasayon ng pagtitipon ng kidlat. Pormasayon. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang matuwa o bumaantong hininga, wala talaga siyang masyadong alam tungkol sa mga Pormasayon. Parang makapangyarihan ang libro, pero hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa kanya dahil hindi niya ito naiintindihan. Gayunpaman, dahil nakikita pa rin ni Gusha na dinitunaw pa rin ang core, nagpasya si Terence na ipagpatuloy ang pagbabasa nito dahil wala naman siyang magagawa. Ang hindi niya inaasahan ay ang pambungad na kabanata ay hindi diretso sa Pormasayon ng pagtitipon ng kidlat, kundi nagsimula sa mga pinakasimpleng Pormasayon. Ipinaliwanag nito ng malinaw ang lahat, at kahit ang isang baguhan tulad ni Terence ay madaling maiintindihan ito. Napukaw nito ang interes ni Terence, tutal, bihira ang mga Pormasayon kahit sa Sky-class island, at halos walang nakakaintindi sa mga ito. Kung hindi dahil sa impresyon niya mula sa molditang iyon, hindi niya ito madadaanan. Dahil dito, itinuon ni Terence ang lahat ng kanyang atensyon sa libro, hindi na siya kailangang magpanik kung sakaling may makasalubong siyang anumang Pormasayon sa hinaharap. Pagkatapos ng mahabang panahon, natapos na rin ni Terence ang pagbabasa ng manipis na libro at bumaantong hininga, kaya ang Thunder Gathering Array ay isang artificial na punto ng Thunder Tribulation. Ang kapangyarihan nito ay hindi mas mababa sa natural na punto ng Thunder Tribulation sa Thunderclap Plain Island. Kung makokontrol ng maayos, maaari rin itong gamitin bilang isang offensive killing array. Talagang nakapagbukas ito ng aking paningin. Sa dulo ng libro, nabanggit din na isang hanay ng mga mangangalap ng Thunder ang naitayo rito. Malamang na nagkamali ang Grand Elder ng sekta ng pagbubukas ng langit sa hanay ng mga mangangalap ng Thunder, kaya siya napatay. Kung mayroon siyang Thunder Profound Pill, maaaring nakarating siya ng direkta sa Profound Stage. Boss, ano ang silbi ng mga Thunder Tribulation Points sa Thunder Gathering Formation? Natapos na ni Gusha ang pagtunaw sa inner core. Ang aura sa kanyang katawan ay naging mas malakas at nakapasok na siya sa rurok ng maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Ngumiti si Terence, iyan ang ginagamit nating mga tao para maabot ang yugto ng Profound. Kapag kayong mga dragon sa dagat ay umabot na sa pagtanda, may pagkakataon kayong direktang makarating sa yugto ng Profound sa pamamagitan ng pagbabago. Pero tayong mga tao ay kailangang dumaan sa mga pagsubok ng kidlat. Kaya, kailangan ng isang Pormasayon ng pagtitipon ng kulog. Ang lahi ng dragon na ahas dagat ay tunay ngang pinagpala ng langit. Maaari silang dumaan sa isang pagbabago mula sa isang ahas dagat patungo sa isang dragon na ahas dagat, at isa pang pagbabago mula sa isang ahas dagat patungo sa isang dragon na dagat. Ang bawat pagbabago ay magbibigay daan sa kanila upang malampasan ang mga limitasyon ng isang malaking antas. Naisip ni Terence kung sila ay magiging mas malakas pagkatapos ng kapigatian ng kidlat. Nagliwanag ang mga mata ni Terence sa naisip. Si Gusha ay itinaas sa mahiwagang yugto ng pag-akyat sa pamamagitan ng medisina ng Central. Hindi siya dumaan sa kapigatian ng kidlat, ni hindi siya sumailalim sa anumang pagbabago. Kung dumaan siya sa kapigatian ng kidlat dito, magkakaroon ba ng ilang mahimalang pagbabago? 5,666.
Tungkol naman sa posibleng panganib, hindi inisip ni Terence na magkakaroon nito. Una sa lahat, si Gusha ay nasa tugatog na ng maagang yugto ng mahiwagang ascension. Bilang isang ahas sa dagat, ang kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa mga tao. Hindi ito magiging problema kahit uminom pa siya ng ilang lightning tribulations. Bukod pa rito, wala nang iba pang dala si Terence, ngunit sapat na ang kanyang mga tableta. Ang isang Thunder Mystical Pill ay sapat na para maging ganap na ligtas si Gusha. Kahit natapos na niyang basahin ang Thunder Gathering Formation, malinaw na imposible para kay Terence na magtayo mismo ng Thunder Gathering Formation. Problema ang mga materyales, at problema rin ang mga kasanayan ni Terence sa paghubog. Mabuti na lang at matagal nang naitayo ang Thunder Gathering Formation dito, at kahit nasira na ito, kaya pa rin itong ayusin ni Terence. Gusha, ituloy na natin. May grupo ng mga Thunder dito. Susubukan kita kapag nahanap na natin. Walang balak si Terence na itago ang kahit ano at sinabi niya ito kay Gusha. Nagdududang tanong ni Gusha, "Boss, paano ko sinubukan? Tingnan mo kung tatamaan ka ng kidlat. Kung ganoon ang pagkakasabi mo. Walang problema." Bahagyang ngumiti si Terence kay Gusha. "Boss, pwede ko bang piliing huwag subukan?" Biglang sumagi sa isip ni Gusha ang imahe ng kanyang sarili na nasusunog at umuusok dahil sa kidlat. Agad siyang nagtanong ng may mapait na mukha at pag-iingat. Tumanggaw si Terence, "Syempre naman. Karapatan mo yan. Pero kung ayaw mong subukan, pwede kang bumalik sa isla ngayon. Ayaw mong tamaan ng kidlat." "Boss, nasaan na ba ang Thunder Gathering Arena yan? Medyo nangangati ako, at gusto kong subukan kung ano ang pakiramdam ng maligo sa kidlat." Ang ekspresyon ni Gusha ay parang obligado habang lumilingon sa kaliwat kanan para hanapin ang Sumpay na Thunder Gathering Arena yan. Kung ikukumpara sa pagbabalik sa bahaing Dragon Island, tila ba katanggap-tanggap ang tamaan ng kidlat. Tumawa si Terence at umiling. Hindi ba aalis ang lalaking ito sa Pormasayon matapos malaman ang mga benepisyo ng kidlat? Habang nagsasalita siya, dinala ni Terence si Gusha sa isa pang pader na bato. Ginamit niya ang kanyang chi para kumatok ng ilang beses, at ang pader na bato ay gumalaw, na nagpapakita ng isang daanan. Nabanggit nga sa libro kung paano pumasok sa Pormasayon, at sinunod ni Terence ang mga tagubilin at madaling natagpuan ang node. Pero ang hindi maintindihan ni Terence ay kung paano nakapasok sina JC at Crispin sa Pormasayon ng Thunder Gathering. Kung isa itong taong hindi nakakaintindi ng mga Pormasayon, hindi nila dapat mahanap ang pasukan sa daanang ito. Maaari kayang aksidente nila itong natagpuan muli. Gayunpaman, posible rin na ang Pormasayon ay matagal nang sira at naging maluwag. Posible rin na makakapasok sila nang hindi gumagamit ng mga espesyal na pamamaraan. Pagpasok pa lang niya sa tunnel, isang kidlat ang tumama sa ulo niya. Kung tatama ito, ang essence spirit ni Terence ay magdurusa at maaaring gumuho. Mabuti na lang at handa si Terence. Isang katulad na kidlat ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo, pinuputol ang naunang kidlat at pinawi ito kasabay ng ilang tunog ng pagkalabog. Napaatras si Gusha. Pakiramdam niya ay hindi sapat ang kidlat para magbanta sa buhay niya, pero tiyak na sasakit ito kung tatama ito sa katawan niya. Kung hindi mapipilit si Terence, hindi sasama si Gusha sa Pormasayon. Mukhang nasira ang hanay ng mga Thunder Gathering. Nakatakas na ang kidlat mula sa hanay. Tumanggaw si Terence, kinukumpirma ang kanyang hula. Lumingon siya at kumuha ng Thunder Elixir para kay Gusha, "Kainin mo na." Walang hinala si Gusha at isinubo na lang ito, kitang-kita ang tiwala niya kay Terence. Tumanggaw si Terence at patuloy na inakay si Gusha pasulong. Kasabay nito, pinalakas niya ang kanyang pagbabantay. Hindi mahaba ang lagusan, mga 100 hakbang lamang ang layo, ngunit may kidlat sa halos bawat hakbang. Ito ay isang pinatibay na bersyon ng lagusan, at maging si Terence, na handa, ay nahirapang harapin ito. Sa sitwasyong ito, imposibleng makagalaw ng mabilis. Kung hindi niya maharangan ng tama ang kidlat, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kung nandito ang tunay niyang katawan, hindi magiging banta ang kidlat, ngunit hindi siya nang ahas na sumugal gamit ang isang Yuan spirit. Nagliwanag ang mga mata ni Terence habang palabas siya ng tunnel.
Nakita niya ang langit na nababalot ng maitim na ulap, napapalibutan ng mga bangin, na bumubuo ng isang lambak na hindi masyadong malaki o masyadong maliit. Sa gitna, may malinaw na mga padron ng porma sayon na kumikinang at umagos. Formas yung nagtitipon ng kulog. Pagkatapos ng napakaraming taon, kusa pa rin itong gumagana. Talagang kamangha-mangha. Papuri ni Terence habang tinitingnan ang mga nasirang bahagi ng porma sayon. Karaniwan, hindi makikita ng mga tao ang mga disenyo sa isang kumpletong porma sayon, dahil madali itong mahawakan at masira ang mga node. Kaya nang makita niya ang padron ng porma sayon, sigurado si Terence na nasira ang porma sayon ng Thunder Gathering, ngunit kahit na nasira ito, nakakagulat pa rin ang dami ng kidlat na naakit nito. Gamit ang porma sayon ng pagtitipon ng kidlat sa kanyang mga kamay, naging madali para kay Terence na obserbahan ang porma sayon. Kung tutuusin, mas madaling hanapin ang sirang bahagi kaysa gumawa ng bago. Sa isa sa mga array node ng Thunder Gathering Array, nagkaroon ng bitek sa array pattern, dahilan para hindi makadaloy ang buong array pagdating sa puntong ito. Maaari lamang nitong baguhin ang direksyon nito. Dahil sa puntong ito, naapektuhan nito ang buong Thunder Gathering Array. Itinuon ni Terence ang lahat ng kanyang atensyon sa pagbabantay laban sa kidlat, at ang kidlat sa gilid ng porma sayon ay mas siksik kaysa sa loob ng tunnel. Tanging si Terence lamang ang makakalaban ng kidlat gamit ang kidlat, at kung ibang tao iyon, maaaring hindi nila magawang makalapit sa nasirang node na ito. Ginagamit ng base ng porma sayon ang Spirit Jade bilang pinagmumulan ng kapangyarihan. Ang espiritual na Jade ay paunang pinagmumulan lamang ng enerhiya. Matapos ma-activate ang porma sayon, ang sobrang enerhiya ng kidlat ay ididirekta sa ilalim ng lupa upang mapunan muli ang espiritual na Jade. Kaya naman hindi mauubos ang espiritual na Jade. Halos isang walang katapos galaw na porma sayon ito. Pinag-aralan ni Terence ang nasirang base ng Hanay at mahinang bulalas. Sa asensya ng Hanay ng pagtitipon ng Thunder, tanging ang pagkakaayos ng base ng Hanay ang hindi nabanggit ng detalyado. Marahil ito ay dahil ang base ng Hanay ay hindi maaaring itayo ng tao at kailangang matagpuan sa isang natural na lugar. O may itinatago ba ang may akda ng asensya ng Hanay? Gayunpaman, hindi ito gaanong mahalaga dahil ang base ng Hanay ay hindi sira. Tiningnan ni Terence ang sirang padron ng porma sayon, hindi niya alam kung ang buhol na ito ang unang nasira, o kung ang padron ng porma sayon ang unang nasira, dahilan para hindi makakuha ng enerhiya ang Spirit Jade sa base. Sa huli, nasira ito, pero kung gusto niya itong ayusin, kailangan niya munang ayusin ang base. Kumuha siya ng isang kumpol ng Spirit Jade mula sa espasyo ng Jade, kinuha ang mga basag na piraso ng Jade mula sa node, at pinuno ito ng mga bago. Pagkatapos ay maingat niyang pinagdugtong muli ang mga basag na node, at pagkatapos ng buong proseso, isang bilog at transparent na takip ang lumitaw sa buong porma sayon, na tumatakip sa buong porma sayon. 5,667. Ang maitim na ulap sa kalangitan ay pumutok, at ang nagkalat na kidlat sa paligid ay muling nagtipon, na tumutok sa malinaw na takip ng Hanay ng mga kulog. Nakahinga ng maluwag si Terence. Sa wakas ay matagumpay na naayos ang porma sayon ng mga nagtitipon ng kidlat. Nang may tago na ang lahat ng mga pattern ng porma sayon, bumalik na sa tamang landas ang porma sayon ng mga nagtitipon ng kidlat. Humarap si Terence kay Gusha, maaari ka nang pumasok. Huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Tiningnan ni Gusha ang kidlat na patuloy na bumabagsak mula sa porma sayon. Hindi siya makapaniwala na walang mangyayari kung papasok siya, ngunit dahil sinabi iyon ni Terence, hindi siya nag-atubili at sumugod ng may pagngangalit sa mga ngipin. Pagpasok niya sa Hanay ng mga Thunder Gathering, isang kidlat ang tumama kay Gusha ng tumpak. Ang kanyang buong balingkinitang katawan ay natatakpan ng maliliit na tumetalo na arko ng kidlat, ngunit ang inaasahang mapaminsalang pinsala ay hindi lumitaw. Sa kabaligtaran, si Gusha ay nakaramdam ng pamamanhid at pagkamanhid sa buong katawan niya. Sa sobrang komportable niya ay hindi siya makapagsalita. Ha. Boss, nakita mo ba yun? Naliligo talaga ako sa kidlat. Ang komportable. Patuloy na bumagsak ang kidlat, at nagsimulang tumawa ng malakas si Gusha, tinawag pa nga si Terence sa labas ng porma sayon nang walang inaalala. Bahagyang ngumiti si Terence. Lahat ng ito ay nasa loob ng kanyang kalkulasyon.
Ang katawan ni Gusha ay napakalakas sa simula pa lang, at gamit ang Thunder Elixir, ang kidlat sa Thunder Gathering Formation ay sapat na para linisin ang kanyang katawan. Bagamat naayos at na-mutate na ang katawan ni Gusha ng purong chi ni Terence, ang potensyal na nakapaloob dito ay hindi kayang pasiglahin ni Terence. Ang binyag ng kidlat sa pagkakataong ito ay sapat na upang makumplito ang mahalagang hakbang na ito at hayaan si Gusha na sumailalim sa isang kwalitatibong pagbabago. Hehe, epektibo naman. Nagsimula nang mag-evolve si Gusha. Iniisip ko kung gaano kalaki ang tataas ng lakas niya pagkatapos niyang mag-transform bilang isang dragon na ahas sa dagat. Napuno ng ginhawa ang mga mata ni Terence habang nakatingin kay Gusha, na palaging pumipilipit sa porma sayon ng mga kidlat. Tuwang-tuwa rin si Gusha. Ramdam niya ang paglakas ng kanyang lakas sa bawat kidlat na tumatama sa kanya. Hindi pa nagagawa ang ganitong bilis ng pag-unlad. Sa wakas ay naunawaan na ni Gusha kung bakit gusto ni Terence na subukan niya ito sa Thunder Gathering Formation. Nang tumubo ang ikatlong kuko mula sa ibabang bahagi ng tiyan ni Gusha, sa wakas ay hindi na napigilan ni Gusha ang kanyang pananabik. Hindi niya napigil ang umungal sa kalangitan. May mahinang ugong ng dragon na yumanig sa apat na lambak. Hindi napigilan ni Terence ang maantig, walang limitasyon ang potensyal ng lalaking ito. Matapos sumailalim sa binyag ng Lightning Tribulation at makumplito ang kanyang pagbabago, ang kanyang lakas ay direktang tumaas mula sa tugatog ng maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm patungo sa huling yugto. Sa buong si Serpent Dragon Tribe, sa tingin ko ang si Serpent Dragon King lamang ang mas malakas kaysa sa kanya, tama ba? Sa simula, ang pagbabago ni Gusha bilang isang Worm Dragon ay hindi magbibigay daan sa kanya upang makaakyat sa tatlong magkakasunod na antas. Sa katunayan, kung bibilangin niya ang isang antas na kanyang naakyat dahil sa inner core, makakaakyat siya sa apat na magkakasunod na antas. Maraming salik ang nagsama-sama upang mabuo ito. Halimbawa, matapos pilit na mapataas ng Gayuma mula sa gitna ang antas ng lakas ni Gusha, nagsimula itong maging sanhi ng pagbagsak ng katawan ni Gusha mula sa antas ng Henetiko. Sa katunayan, ang ugat na sanhi ay ang katawan ni Gusha ay hindi sapat ang lakas noong panahong iyon at hindi niya kayang tiisin ang lakas ng Gayuma. Sa madaling salita, ang kapangyarihan ng gamot ay napigilan ng purong chi ni Terence bago pa man ito magamit. Sinamantala ni Terence ang purong chi upang ayusin ang mga gin ni Gusha at ipinasok ito sa kanyang katawan. Ito ang pinakadirektang sanhi ng mutation ni Gusha. Kahit si Terence ay hindi alam ang mga pagbabago, lalo na ang ignorante na si Gusha. Kung magpapatuloy ito, ang natitirang kapangyarihan ng Central Potion ay unti-unting ilalabas, ngunit mahirap sabihin kung ito ay magiging kapaki-pakinabang o nakakapinsala. Dahil dito kaya ang potensyal ni Gusha ay sinusuri bilang positibo at negatibo. Ito ang pinakamalaking pagkakataon ni Gusha na mahanap ang Thunder Gathering Formation kasama si Terence sa pagkakataong ito. Hindi naman magpapakawala ng kidlat si Terence nang walang dahilan, at sa ganitong mga pagkakataon ay bigla niyang naisip na hayaan si Gusha, na nasa profound stage na, nasubukan ang epekto ng Thunder Gathering Formation. Ang huling resulta ay ang kapangyarihan ng Thunder ay nagtulak palabas ng lahat ng labi ng Central Potion na nakatago sa mga selula ni Gusha at naging isa sa mga kapangyarihan ng transformasyon at ebolusyon. Bukod sa makapangyarihang pagpapahusay na dulot ng ebolusyon mismo at ng panloob na kaibuturan ng hindi pa natutunaw na dragon ng ahas sa dagat, ito ang naging dahilan upang makamit niya ang kahangahangang tatlong antas ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi pa ito ang katapusan. Sa loob ng kidlat, ang malaking katawan ni Gusha na nakakumpleto na ng kanyang ebolusyon ay mabilis na lumiliit. Sa isang kisap mata, natira na lamang siya na may taas na halos 2 metro. Ang kanyang tatlong kuko ay naging 4 na malalakas at makapangyarihang mga paa. Anyong tao. Hindi inakala ni Terence na bibigyan siya ni Gusha ng ganoong sorpresa sa huli. Narinig niya ang binanggit ni Gusha noon na ang angka ng mga dragon ng dagat ay maaari lamang magkatawang tao pagkatapos mag-evolve bilang isang dragon ng dagat. Hindi ito magagawa ng mga dragon ng dagat. Gayunpaman, ang kasalukuyang Gusha ay malinaw na isang dragon na ahas dagat na kaka-ebolusyon pa lamang. Malayo pa ang lalakbayin bago siya mag-ebolusyon bilang isang dragon, ngunit maaari na siyang matagumpay na magbagong anyo bilang isang tao.
Masasabi lamang na ang mutisayo ng lalaking ito ay lubos na makapangyarihan. Kung pag-uusapan ng talento, tinatayang walang sino man sa kasalukuyang tribo ng dragon na ahas dagat ang maihahambing kay Gusha. Ha. Boss, naging tao na rin ako. Boss, sa tingin mo ba gwapo ako? Matapos ang pagbabagong anyo ni Gusha, pansamantalang kumalma ang kidlat sa hanay ng mga Thunder Gathering. Nang wala ang nakasisilaw na kidlat, tuluyang nabunyag ang bagong anyo ni Gusha. Ang kanyang buhok na hanggang balikat na kulay asul ginto ay naglalabas ng marangyang kinang, ngunit ito ay magulo at magulo sa kanyang magulo na anyo. Ang kanyang matutulis na kilay at mga matang may bituin ay puno ng pagkalalaki at pangangibabaw. Ang mga sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas, na hindi sinasadyang nagpapakita ng bakas ng isang masamang ngiti. Ang kanyang gininto ang figure ay matipuno at balingkinitan, at ang kanyang proporsyonal na mga kalamnan ay nagtataglay ng sumasabog na kapangyarihan. Paano siya may lalarawang gwapo? Libo-libong babae lang ang balak niyang akitin. Ngumisi lang si Terence. Hindi ka ba marunong magpalit ng damit? Isang pangungusap lang ang nagpabago sa buong sitwasyon. Mula sa pagiging Prince Charming, naging isang masungit siya. Nakakailang hakbang pa lang si Gusha, pero hindi pa rin matatag ang sentro ng grabidad niya dahil sa hindi niya pagiging pamilyar. Nang marinig iyon, agad siyang bumagsak sa lupa kasabay ng isang malakas na kalabog. Tumayo siya, napakamot ng ulo, at tumawa ng matamlay, sa tingin ko ay hindi. Boss, pwede mo bang ipahiram sa akin ang sa iyo? Natigilan si Terence, kaya niyang maganyong tao, pero hindi man lang makapaghubad ng damit kahit nakaina hinala pa rin siya. Walang ibang nagawa si Terence kundi ang kumuha ng isang set ng damit panlalaki mula sa Jade Space at ihagis ito. Sarili niyang ekstrang damit iyon. Medyo matangkad si Terence, pero hindi niya maihahambing kay Gusha, na halos 2 metro ang taas. Ang maluluwag at casual na damit ay parang sexing tight sa mga kamay ni Gusha. 5,668. Wow! Boss, kahit medyo masikip ang damit mo, wala namang mawawala. Ang gwapo mo naman kahit ano pa ang isuot mo. Hindi ba, boss? Hinawakan ni Gusha ang manggas at ang ilalim ng pantalon niya. Nakangiti siya ng may pagmamalaki. Hindi siya inabala ni Terence at naglakad patungo sa pormasayo ng mga nagtitipon ng kidlat upang pag-aralan ito. Ang pormasyong ito ay may pagitan, ang marahas na kapigatian ng kidlat ngayon ay halos naubos na ang lahat ng kidlat sa kalangitan, kaya kinailangan nito ng kaunting oras para muling mag-charge. Ginamit ni Terence ang pagkakataong ito upang mahanap ang paraan upang patigilan ang pormasayon sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin. Dahil sa natuklasang ito, kinailangan ni Terence na bumalik sa sekta ng Percival. Talagang hindi makakasabay ang kanyang mga plano sa mga pagbabago. Hanggat kaya niyang bantayan ang pormasayo ng Thunder Gathering na ito, magkakaroon ng mas maraming misteryosong Ascension Stage Cultivator sa sinaunang Martial World. Kung makakakonekta talaga siya sa Sky Class Island sa hinaharap, hindi magiging masyadong malaki ang pagkakaiba sa pagitan nila. Gusha, maghintay ka muna rito. Babalik ako sa Green Cloud School at magsasama ng ilang tao. Pinatay ni Terence ang pormasayo ng mga Thunder at tumayo. Tumango si Gusha. Sige, boss. Kailangan mo ba akong magpadala sa iyo doon? Mas mabilis akong makakarating doon sa bilis ko. Napaisip si Terence at umiling, kalimutan mo na, nasa labas pa rin ang lumilipad kong spirit beast. Pwede kang manatili rito at patatagin ang iyong cultivation. Wala itong maitutulong sa iyo kung hindi mo pakikilala ang iyong sarili sa patuloy na mga pag-upgrade. Hindi na iginiit ni Gusha. Kakagawa lang niya ng pagbabagong anyo sa anyong tao at ayaw niyang bumalik agad sa orihinal niyang anyo, lalo na ang mga damit na mahirap isuot. Ang hirap talagang habarin at isuot muli ang mga ito. Kailangan niyang linangin ang kakayahang magbagong anyo sa lalong madaling panahon. Boss, bilasan mo at bumalik ka. Magpa-practice muna ako maglakad dito. Hindi ko pa nasusubukang maglakad gamit ang mga binti ko, kaya hindi ako sanay. Natatawang sabi ni Gusha habang humahakbang siya ng 2 hakbang paabant bago siya muling natamba ng una ang ulo. Mabuti na lang at handa na siya sa pagkakataong ito.
Para hindi madumihan ang kanyang damit, iniunat niya ang kanyang kamay para suportahan ang sarili at ginamit ang lakas para makatayo. Gayunpaman, hindi niya nakontrol ng maayos ang kanyang sentro ng grabidad, at ang kanyang buong katawan ay bumagsak paatras. Bilang isang super eksperto sa huling yugto ng mahiwagang kaharian ng pag-akyat, syempre, hindi siya basta-basta matutamba. Ginamit niya ang kanyang kamay upang suportahan ang kanyang sarili, at ang kanyang katawan ay muling tumayo. At pagkatapos ay bumagsak muli sa gilid. Nawala ng malay si Terence. Nang makitang masayang naglalaro si Gusha sa larwang roly-poly, hindi na siya nagsalita pa at umalis na. Bumalik siya sa bulkan sa labas at tinawag ang kanyang lumilipad na spirit beast para lumipad papunta sa paaralan ng Percival. Walang binalita si Terence nang bumalik siya sa sekta ng Percival sa pagkakataong ito. Dumiretso siya kay Reggie at sinabihan itong ipaalam sa 3 profound stage cultivator. Tahimik silang umalis sa sekta ng Percival at lumipad patungo sa walang pangalang isla. Habang nasa daan, sinabi ni Terence kay Reggie ang paraan para ma-activate ang formation. Ang formation na ito ay kailangang nasa kamay ng Green Cloud Sect. Ang sitwasyon sa sinaunang martial world ay pinangungunahan na ng Green Cloud Sect lamang, at hindi na kailangang lumikha ng isa pang sect na maaaring makipagkompetensya sa kanila, lalo lamang nitong palalalahin ang sitwasyon. Dinala niya silang 4 sa loob ng kuweba. Pagdating nila sa lambak kung saan naroon ang pangkat ng mga kulog, si Gusha ay nakakalakad, nakakatakbo, at nakakatalon na ng normal. Mukha siyang hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Tutal, isa siyang eksperto. Hindi siya nagkulang sa balanse. Madali niyang natunton ang trick pagkatapos ng kaunting pagsasanay. Naikwento na sa kanila ni Terence ang tungkol sa pagbabago ni Gusha, pero kakaiba pa rin ang pakiramdam nila nang makita nila ito mismo. Tutal, isa pa rin siyang ahas sa dagat nang maghiwalay sila kahapon, pero naging mabangis na lalaki na siya ngayon. Masyadong malaki ang pagbabago. Hindi itinuring ni Gusha ang sarili bilang isang tagalabas. Tumawa siya habang lumapit sa isa sa kanila at tinapik ito sa balikat, "Kumusta? Natulala ba kayong lahat? Nagulat ba kayo sa nakasisilaw at gwapong anyo ng batang Panginoon na ito? Hindi mahalaga. Pagkatapos kayong tingnan ng ilang beses, magiging mapagpakumbaba kayo, at wala nang magiging problema kung ganoon." Ha 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 ha. Ayos naman ang iba, pero hindi napigilan ni Trevor na sabihin, "Gusha, ang galing mo naman magsalita kahapon. Bakit ang tagal mong bumaba ngayon? Kung pag-uusapan ang kagwapuhan, paano ka maihahambing sa akin?" Bigla niyang naalala na nakatayo pala si Terence sa tabi niya, kaya mabilis niyang idinagdag, "Hindi pa kasama rito, nandyan pa rin ang boss natin, Linford." Dahil doon, lumingon si Trevor kay Terence nang nakangiti, ibig sabihin ay ang amo na iyon ang magiging pinakagwapong lalaki sa mundo. Ako, si Trevor, ay palaging magiging pangalawa sa mundo. Siyempre, sa loob-loob niya, hinding-hindi iyon aaminin ni Trevor. Sa mundong ito, maliban kay Trevor, sino ba ang maglalakas loob na magsabing gwapo siya? Hindi pinansin ni Terence ang dalawa at sinenyasan ang 3 na sumunod. Kailangan niyang ipaliwanag ang porma sayo ng pagtitipon ng kidlat, sino ang may oras para magmalasakit sa dalawang ito. Nakita ni Gusha si Terence na naglalakad patungo sa hanay ng mga Thunder at naisip niya, malakas ang boss, pero mas gwapo lang siya ng kaunti sa akin. Sino ka ba talaga, Trevor? Mukha kang zombie. Sa naisip na iyon, agad na sumulyap si Gusha kay Trevor at sinabing may bahid ng paghamak, "Aaminin kong mas gwapo sa akin ang boss mo, pero kumusta ka, isang matandang lalaking hindi mamamatay, gwapo ka." Naku, tinapik ko ang balikat mo ngayon lang. Ang dumi-dumi. Kailangan ko nang maghugas ng kamay. Galit na galit si Trevor at itinaas ang kanyang mga manggas, "Anong sabi mo, ikaw na sumpa na ahas sa dagat? Naniniwala ka bang hindi kita papatayin?" Sa alaala ni Trevor, si Gusha ay isang mahinang ahas dagat na hinuhuli ni Central upang mapabuti ang lakas nito gamit ang mga Gayuma. Ang mga ahas dagat ay halos kapareho ng mga ahas dagat, at si Gusha ay may dugo ng mga ahas dagat, kaya hindi ito kalokohan. Malamig na tumawa si Gusha. "Ang lakas ng loob mo, matandang utot. Sige na, subukan mo akong patayin." Hindi gumalaw si Gusha pagkatapos niyang magsalita. Agad niyang inilabas ang kanyang aura.
Agad na nabunyag ang makapangyarihang aura ng isang late-stage mystery ascension cultivator. Natulala si Trevor. Paano biglang naging late-stage profound ang sumpaman na ahas dagat na ito? P*K, kagagawan siguro ito ni Terence, ilang araw pa lang akong wala. Lahat ng benepisyo ay ibinigay sa ahas na ito sa Dead Sea. Hindi mo ba naiisip kung kanino ako nagpapakahirap? Matapos sumulyap sa likod ni Terence nang may sama ng loob, agad nang ngumiti si Trevor at sinabi kay Gusha, ang sinasabi ko ay ang gwapo mo, Kuya Lan. Papatayin mo ako. Ang gwapo niya, hindi niya binibigyan ng daan ang iba, haha, haha. Bukod kay Boss Terence, ikaw talaga ang pinakagwapo. Ako, si Trevor, ay halos hindi maituturing na pangatlo. Mas malakas ang sitwasyon kaysa sa tao. Agad na binago ni Trevor ang kanyang mga salita nang walang sinasabi, ngunit medyo matigas ang pagbabago, kaya't ilang beses lamang siyang natawa para pagtakpan ito. Ipinahayag ni Gusha ang kanyang kasiyahan dito. Sumanghel siya ng 2 beses, pinag-cross ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib, at tumangala sa langit sa anggulong 45 degree. Tanga na ahas dagat, bakit ka nagmamayabang? Tutulungan din akong mag-level up ni Terence, at bubunutin kita hanggang sa hindi ka makilala ng mga magulang mo. 5,669. Nagngingit-ngit si Trevor at tumawa ng matamlay bago tumakbo kay Terence. Wala siyang ibang magawa. Kung gusto niyang lumakas pa, kailangan niyang yakapin ng mahigpit si Terence. Akala niya siya ang magiging pinakamalakas sa naunang mundo ng pakikipaglaban pagkatapos maabot ang yugto ng profound, ngunit hindi niya inaasahan na mayroong isang hindi magagapi na sinaunang nilalang, at pagkatapos ay si Fernan na mas malakas kaysa sa kanya. Ngayon, kahit ang ahas na Dead Sea ay malapit nang sumabog sa kalangitan. Pakiramdam ni Trevor ay masyado siyang miserable. Bigla, naramdaman niya na ang pag-alis ni Terence ay hindi na magandang bagay para sa kanya. Ang walang talong Tego, Fernan, at Reggie ay nagulat na napalingon matapos maramdaman ang makapangyarihang aura ni Gusha, ngunit hindi sila tumigil. Sa kanilang mga puso, ang mga salita ni Terence ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay, kaya patuloy silang sumunod sa kanya pagkatapos ng ilang sulyap. Sa kabilang banda, patuloy na hindi pinansin ni Terence ang kilos ng dalawa. Hanggat hindi sila nagsisimulang mag-away, hahayaan niya sila. Nababagot na si Gusha matapos ang mahabang panahon na walang nakaka-appreciate sa kanyang estilo. Nagpasya siyang maglakad papunta kay Terence at makinig dito na magkwento tungkol sa formation. Ang hanay ng mga Thunder Gathering na ito ay isa sa mga susi sa pagsulong mula sa tuktok ng orihinal na antas patungo sa mahiwagang yugto ng Ascension. Pagkatapos lamang maranasan ang Thunder Tribulation, saka lamang maisasama ng isang tao ang iba't ibang espiritual na ugat sa kanyang katawan at maging isang cultivator ng mahiwagang yugto ng Ascension. Gayunpaman, ang ordinaryong tuktok ng orihinal na antas ay hindi kayang tiisin ang atake ng Thunder Tribulation, sabi ni Terence habang pinapagana niya ang pormasayon ng pagtitipon ng kidlat, na humihila ng kidlat para maramdaman ng lahat. Bukod kay Reggie, sina Invincible Primordial at ang dalawa pa ay nakaranas na ng mga kidlat na dulot ng mga paghihirap na nilikha ni Terence noon. Naging seryoso ang kanilang mga mukha nang maramdaman nilang kidlat sa pormasayon. Ang kapangyarihan ng kidlat sa pormasayon ay dapat na mas malakas kaysa sa mga nilikha ni Terence. Siyempre, naisip lang nila iyon dahil hindi pa nila naranasan ang paglibing kay Terence gamit ang kidlat. Ang lugar na ito ng kidlat ay mas mahina kaysa sa paglibing gamit ang kidlat. Kung wala ang Thunder Profound Pill, ang mga bagong silang na Soul Realm Cultivator ng sangkatauhan ay hindi makakayanang labanan ang Thunder Tribulation. Kahit ang pinakamahuhusay na si Beast ay maaaring hindi makayanan ang Thunder Tribulation. Kayang gawin ni Terence ang Thunder Elixir, at taglay niya ang Thunder Mystical Vine, pero hindi niya kayang pangalagaan ang pag-unlad ng sinaunang martial world ng mag-isa. Kailangan niyang siguraduhing maayos ang takbo ng sinaunang martial world. May 2 mystical na tableta ng Thunder dito bilang reserba at isang formula ng tableta para sa mystical na tableta ng Thunder. Reggie, ingatan mo itong mabuti at ibigay kay Ziggy para pag-aralan ang formula ng tableta na ito at tingnan kung may mababago siya rito. Walang magawa si Terence ng mag-isa, kaya't ang tanging naasahan niya ay kay Ziggy.
Ang mga recipe ng elixir ng sinaunang mundo ng martial arts ay may sarili nitong sistema. Kahit na hindi angkop dito ang recipe ng Thunder Elixir ng Skyclass Island, walang leishwanting dito. Makakahanap lamang siya ng ibang mga paraan upang palitan ang mga sangkap sa recipe ng tableta. Halimbawa, ang mahalagang mystical na baging na Thunder ay maaaring palitan ng panloob na ubod ng isang halimaw sa dagat na may katangiang Thunder, o ng panloob na ubod ng isang halimaw sa dagat na nasa yugtong Profound. Ang lahat ng ito ay kailangang saliksikin ni Ziggy at ng iba pa. Pumayag si Reggie at sineryoso ang dalawang Thunder Mystical Pills at ang recipe. Hindi sinabi ni Terence kung kanino niya ibibigay ang mga table tasks, hinulaan ni Reggie na gusto ni Terence na siya mismo ang magdesisyon. Nasa peak na siya ngayon ng nascent soul stage, pero wala pa siyang sapat na akumulasyon. Kahit na mayroon pa siyang Thunder Mystical Pills, hindi siya maglalakas loob na subukang makalusot ng madali. Ganoon din ang nangyari kay Wooking. Kung pag-uusapan ang relasyon kay Terence, hindi naman talaga nakahihigit si Wooking kay Reggie. Gayunpaman, hindi pa rin siya nakakaipon ng sapat na karanasan, at maaaring hindi na siya makaabot sa yugto ng Profound ngayon. Ang tanging bagay lang ay ang talento ni Wooking ay isa sa pinakamahusay sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Kaya, napagdesisyonan na ni Reggie na ang isa sa dalawang tableta ng Thunder Elixir ay ilalaan para kay Wooking. Reggie, iiwan ko na sa iyo ang Thunder Gathering Array na ito. Ang paraan para ma-activate ang array ay maaari mo lamang maunawaan. Pagkatapos nito, ang ilan sa inyo ay maaaring mag-usap ng sama-sama at pumili ng isang angkop na Peak Nascent Soul Realm Cultivator para sumailalim sa Thunder Tribulation Baptism bawat taon. Kahit wala ang Profound Thunder Pill, may pagkakataon pa rin silang matagumpay na sumulong. Ito ay depende sa kanilang pipiliin. Ginamit ni Terence ang kanyang chi para sabihin kay Reggie ang paraan at nagdagdag ng ilang payo. Opo, tiyuhin sa pakikipaglaban, maaalala ito ng disipulong ito. Lahat ng tao sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban ay magpapasalamat sa iyong dakilang kabaitan. Yumuko si Reggie ng may paggalang. Iniwan pa nga ni Terence ang recipe para sa Thunder Mystic Pill. Kahit wala ang Pildores, ang Thunder Gathering Formation lamang ay sapat na upang mabigyan ang mga nagsasanay sa sinaunang mundo ng martial arts, na walang kahit isang profound stage practitioner sa loob ng libu-libong taon, ng pag-asa na makalusot. Tama si Reggie, sapat na ito para maalala ng lahat ng nagsasanay sa sinaunang mundo ng martial arts ang dakilang biyayang ito. Sa kabilang banda, wala talagang pakialam si Terence sa lahat ng ito. Umalis siya kasama si Gusha pagkatapos ng ilang salita pa. Sa wakas ay natapos na ang usapin ng maliit na mundo ng sinaunang mundo ng martial arts, at sabik na si Terence na umuwi. Gusto lang niyang makabalik sa Skyclass Island sa lalong madaling panahon. Mas matagal ang spirit projection kaysa sa inaasahan niya, hindi niya alam kung may nangyari ba sa Skyclass Island, pero doon na ngayon nag-ugat si Terence. Ayaw niyang sayangin ang kahit isang segundo at ibinalik si Gusha sa transfer station. Pagdating nila sa istasyon ng transportasyon, nagmadali si Terence papunta sa tapos ng gusali upang tingnan ang walang malay na si Cheryl at ang iba pa. Dahil kasama nila si Linford at ang iba pa, hindi kailanman nag-alala si Terence tungkol sa kahit ano. Laking gulat ni Terence nang wala nang natira sa isla, hindi lang sina matandang Linford at Tia Quinn, kundi pati na rin ang lahat ng mga walang malay na tao. Anong nangyayari? Saan sila nagpunta? Hindi maliit na bagay ang pagkagulat ni Terence, ang mga tao rito ang pinakamahalaga sa kanya, at kung may mangyari man, magiging sakit iyon na hindi niya kayang tiisin. Ibinuko niya ang kanyang espiritu at tinakpan ang buong isla, ngunit walang tao roon. Ang karaniwang kalmadong si Terence ay hindi maiwasang makaramdam ng kaba. Boss, may tao sa dagat. Hindi nang ahasigo siya na manatiling walang ginagawa nang makita niya si Terence na tumatakbo. Gayunpaman, bilang miyembro ng Royal Sea Beast, natural na nakatuon ang kanyang atensyon sa karagatan, kaya naunan niyang natagpuan ang figure sa dagat kaysa kay Terence. Kumurap si Terence at sinuri gamit ang kanyang spirit sense. Hindi niya naisip na pumunta sa dagat noon. Tutal, sina Cheryl at ang iba pa ay walang malay at hindi maaaring pumunta sa dagat para maglaro.
Isa pa, ang figure ay bigla na lang lumitaw mula sa dagat, kaya naman unang natagpuan ito ni Gusha. Si Julian to. Medyo kumalma si Terence, sa wakas ay nakita na niya ang isa sa mga kasama niya. Kung maayos lang si Julian, hindi rin dapat malagay sa panganib ang iba. Nag-aalala siya, pero kumalma rin siya nang makita niya si Julian. Nakita ni Julian si Terence nang dalhin niya si Gusha sa dalampasigan. Kinawayan niya si Terence nang may pinanibik, ngunit may hawak itong malaking lambat sa magkabilang kamay, puno ng sariwang lamang dagat. Mukhang hindi ito tama. 5,670. Boss Terence, nakabalik ka na. Nakahuli ako ng maraming seafood, mag-ihaw tayo. Tumawa si Julian habang tumatakbo papunta sa dalampasigan. Mas nakasigurado si Terence na ligtas ang lahat matapos makita ang ekspresyon niya. Matapos tiin si Julian ng may ngiti, ibinukan ni Terence ang kanyang bibig at nagtanong, bakit ikaw lang mag-isa rito? Nasaan ang iba? Si Senior Linford pala ang may gagawin at kailangang umalis, kaya ibinalik niya si Tia Quinn sa sekular na mundo, sabi ni Julian habang tumatayo ng tuwid, inihagis ang dalawang bag. Dati siyang instructor ni Terence, kaya sa tuwing nakikita niya si Terence, natural lang nagugustuhin niyang tumayo ng tuwid at kausapin ito. Isa itong nakagawian na hindi na mababago. Kung wala si Elder Linford, pakiramdam namin ay hindi magagarantiya ng aming kaligtasan ang pananatili rito. Mas mabuting bumalik na lang kami sa sekular na mundo. Mas madaling kontrolin ang sitwasyon, kaya isinama nila si Yao Yao, ang aking kapatid na babae, at ang iba pa. Nanatili ako para hintayin ka, boss. Natatakot ako na baka mag-alala ka kapag hindi mo kami nakita. Simpleng paliwanag ni Julian sa sitwasyon, at naintindihan naman ito ni Terence. Malamang nababalik si Old Linford sa West Star Village para uminom ng tubig mula sa bukal. Matagal na nga siyang umalis sa pagkakataong ito. Natatakot ang iba na baka may pumunta sa istasyon ng transit mula sa sinaunang mundo ng mga manlalaban. Kung wala si Old Linford, ang natitirang iilan ay walang kapantay sa mga cultivator mula sa sinaunang mundo ng mga manlalaban, kaya mabuti pang bumalik na lang sila sa sekular na mundo. Sa sekular na mundo, sila ang mga nangungunang nilalang. Malamang walang sino man sa mundo ang maaaring maging katapat nila. Maliban na lang kung gagamit sila ng mga sandatang pangwasak ng malawakan, ang lahat ay nasa ilalim ng kanilang kontrol. Mas magiging maginhawa nga sana kung babalik sila sa sekular na mundo. Mabuti naman at nakabalik na sila, sabay na tayong bumalik. Babalik ako sa Sky Class Island pagkatapos ko silang bisitahin. Senyales ni Terence kay Julian na sundan siya papunta sa teleportation point. Natigilan si Julian at itinuro ang dalawang supot ng seafood sa lupa, ayaw mo bang kumain muna ng seafood? Masusuka na ako sa pagkain nito, ano ba naman ang bibihiran nito? Sinulyapan ni Gusha ang dalawang supot ng may pandidiri bago umiling at sumunod kay Terence. Nakalimutan kong itanong, sino ka? Nakita ni Julian na hindi talaga interesado si Terence kaya binuksan niya ang dalawang lambat at itinapon ang mga ito pabalik sa dagat. Naabutan niya si Gusha. Nang akmang ipapakita na ni Gusha ang kanyang pinakagwapong poster ay para sagutin ang tanong, sumagot si Terence nang hindi man lang lumingon, ang pangalan niya ay Gusha. Siya ay isang bagong nakababatang kapatid na kinuha ko mula sa sinaunang mundo ng martial arts. Gusha, si Julian ay nakababata ko rin, isa sa mga unang sumunod sa akin, kaya dapat mo siyang igalang. Kung hindi sinabi iyon ni Terence, sa lakas ni Gusha, hindi niya iisipin si Julian bilang isang foundation stage cultivator. Ngayon, mukhang wala siyang pakialam, huwag kang mag-alala, boss. Igagalang ko siya, pero sa tingin ko talaga ay wala namang dapat igalang sa mga taong hindi kasing gwapo ko. Siyempre, sa mundong ito, mukhang walang mas gwapo pa sa akin. Haha. Boss, baka ikaw lang ang exception. Hindi nakapagsalita si Terence. Hindi sinasadyang napunta sa chi deviation si Gusha ng mag-anyong tao ito. O dahil ba sa sobrang kidlat sa hanay ng mga thunder kaya siya natulala? Walang sino man ang maaaring maging narcissistic sa ganitong antas. Isa kang flood dragon. Hindi mo ba maipakita ang ilan sa dominanteng aura ng isang flood dragon? Hindi lumingon si Terence, pero kitang-kita niya ang poster ni Gusha gamit ang kanyang spirit sense. Kumaibot ang kanyang bibig.
Kalimutan mo na yan, dapat tumigil na lang sa pagpapagamot ang lalaking to. Sa kabilang banda, si Julian ay sinusuri si Gusha ng may kuryosidad. Hindi niya alam kung saan natagpuan ni Terence ang lalaking ito, ngunit sa totoo lang, mas gwapo ito kaysa sa kanya. Hindi niya masabi kung anong lakas ang taglay nito, ngunit ang kanyang tindig ay talagang pangit. Hindi alam ni Gusha ang iniisip ni Julian, kung hindi ay babalik na sana siya sa orihinal niyang anyo at dinuraan ang mukha ni Julian. Pagkatapos ng perpektong postere, inakbayan ni Gusha si Julian, dahil sinabi ng boss na susundin mo muna ang boss, tatawagan kitang Julian bro. Sa totoo lang, hindi ka kasing gwapo ko, pero mas maganda ka pa rin kaysa sa matandang utot na si Trevor. Mukhang mapapasayo na ang ikatlong pwesto. Kailangan nang bumalik ng matandang utot na yan. Magagalit yan mamaya, haha. Salamat sa papuri. Tumawa ng matipid si Julian. Sa totoo lang, pwede mo naman akong tawagin sa pangalan ko. Hindi mo naman kailangang maging magalang. Parang si Julian yung tipo ng taong lumalabas lang tuwing maulan, napakaliwanag at maaraw niya, kaya paano naging maulan yun? Bakit ka ba nagiging magalang? Ito ang dapat kong gawin. Julian bro, kailangan kitang isama sa pagpunta mo sa teritoryo mo. Kung hindi ko gagawin ito, maraming atensyon ang makukuha ko at hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Parang natural lang sa ekspresyon ni Gusha. Pakiramdam ni Julian ay hindi niya talaga masabayan ang iniisip ni Gusha. Hindi niya maipagpatuloy ang pag-uusap. Mabuti na lang at nakarating na sila sa portal. Humikab si Julian at tinanggal ang pagkakahawak sa braso ni Gusha, at naunang pumasok sa portal. Matapos mailagay ni Terence ang Jade, inactivate niya ang teleportation formation. Nagkaroon ng kislap ng liwanag, at silang tatlo ay umalis sa transit station at bumalik sa teleportation formation sa sekular na mundo. Gusto ni Terence na pumunta sa ilog ng Kamalayan upang hanapin ang lambak, ngunit hindi niya mahanap ang eksaktong lokasyon matapos magtanong-tanong ng matagal. Upang hindi masayang ang oras, nagpasya siyang maghintay hanggang sa susunod na pagkakataon. Malapit sa pormasayo ng teleportasyon, nagpagawa si Brian ng isang dibisyon ng Ice Palace, kasama ang maraming practitioner mula sa Common World na nagbabantay dito. Ang isa ay upang protektahan ang pormasayo ng teleportasyon mula sa pagkawasak, at ang pangalawa ay upang hintayin ang pagbabalik ni Terence. Dahil dito, isang helicopter ang dumating pagkakita pa lang ng tatlo, na nagdala sa kanila sa pinakamalapit na paliparan at sakay ng isang pribadong jet. Tuwang-tuwa na sabi ni Gusha, "Boss, ang lugar na ito ay talagang interesante. Ang mga lumilipad na aparato ay talagang kahanga-hanga. Maaari silang lumipad ng mabilis at matatag. Bukod pa rito, hindi nila kailangang ubusin ang anumang espiritual na Jade. Ang mga ito ay may pinakamahusay na kalidad. Katulad ito ng langis ng AI Fugal sa gitna." Bahagyang ngumiti si Terence ngunit hindi na nagpaliwanag pa. Ang teknolohiya ng karaniwang mundo ay lubos na kamangha-mangha sa mundo ng mga nagsasanay. Parang pag-usbong ng teknolohiya sa Sky-class Island, o sa baluti at kanya ng laser ni Harry. Normal lang para kay Gusha na magulat. Pagbalik niya sa villa, naroon sina Brian at Drake, at may ilang mga batang babae, marahil ay mga kasintahan nila, na tumutulong sa pag-aalaga sa mga walang malay. Isa-isa silang sinuri ni Terence, at pareho pa rin ang sitwasyon, hindi ito bumuti o lumala. Hindi niya sila magising kahit anong gawin niya, umaasa na lang siya na mahahanap niya ang kanyang pabaya na amo na si Zhang Lijiu sa lalong madaling panahon pagkatapos bumalik sa Sky-class Island, at pagkatapos ay babalik para iligtas sila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.